ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapanood na ba ni Robert ang selfie video niya? Hindi man niya makuha ang cellphone pero nautakan naman ni Bog si Moira. Nag-save siya ng mga videos at pictures na nasa cellphone para kung magkahulihan, may ebidensya pa rin siyang may papakita kina Robert. Dahil binayaran naman siya ni Linef at Robert. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa pag-i-interrogate ng mga pulis kay Carlos, nag-deny naman si Carlos. Bumalik siya sa venue dahil gusto niyang suportahan at mapanood ang mga doctors niya. Malambing at maasikaso si Linef sa kanya na kinakagilty naman ni Carlos. Samantala sa kalokohan ni Bogs, nakita niya si Moira. Wala siyang pera at kunwari nabangga niya at binagsak niya ang cellphone niya. Modus pala niya ang laglag cellphone. Sinisisi niya si Moira sa pagbagsak ng cellphone niya. Nagpakilala si Moira. Tiningnan niya ang cellphone ni Bogs. Nagkakahalaga raw itong 10,000 sa pagpapagawa ang sabi ni Bogs. Binagsak pa ni Lalo ni Moira ang cellphone at hindi siya maluloko. Ininsulto niya si Bogs hanggang iniwan niya ito. Nabad trip si Bogs kay Moira na ikwento niya ito sa pinsan niya at nagka-idea na isearch ang pangalang Moira Tanyag. Napansin nilang mayaman si Moira. Napansin na rin ni Bogs ang lalaking kasama nito sa picture. Pamilyar sa kanya ang muka. Parang nakita niya sa isang cellphone at tumpak nga ang hinala niya. Siya ang may-ari ng cellphone na binigay ni Diyosa. Naisip niyang mas malaking pera ang makukuha niya sa cellphone na ito dahil gusto na nila itong mabawi. Nang makauwi na si Moira ay ibinalita ni Zoe na hinahanap ng daddy niya ang lumang cellphone niya. Wala silang idea pareho kung ano ang laman nito na makapagpabuking sa kanila. Pero kailangan malaman nila kung nasaan ito at dapat sila ang mauna sa cellphone. Nabanggit ni Zoe na kay Annalyn ang cellphone pero hindi niya pala ito makukuha dahil magkagalit sila. Kinabukasan papunta na sina Bogs at pinsan niya sa Apex para ibenta ang cellphone. Maya-maya ay tumawag si Diyosa at pinaalala niya na kukuhanin na nila ang cellphone. Huwag siya magpunta sa Apex dahil nagka-brain damage ang may-ari. Hindi siya makakaalala. Kasama naman niya at kukuhanin na nila. Pero hindi naman naniniwala si Bogs at ininsulto pa niya si Diyosa. Nagdesisyon na sila Diyosa na puntahan na lang sina Bogs. Samantala na sa East Ridge si Zoe para makausap si Annalyn tungkol sa cellphone. Tinawagan siya ni Moira. Nagbilin na kung hindi pa niya nakikita si Annalyn ay umuwi na lang muna si Zoe dahil baka makita pa siya ni Linef. Pero imbes na umuwi si Zoe, gusto niyang dalawin si Doc Carlos. Sa pagpasok niya sa kwarto ni Doc Carlos, tinawag niya itong dad. Naiiyak siya habang kinakamusta ang kalagayan ng tatay niya. Kahit marami silang hindi pagkakaunawaan, nag-aalala pa rin si Zoe kay Carlos. Sagot ni Carlos, maayos naman ang pakiramdam niya at buhay si Lindon. Nagagalit si Carlos sa pagtatanong kung sino ang nag-utos para barilin si Lindon. Paalis na sana si Zoe para makaiwas sa tanong. Pero kinulit siya ni Carlos. Si Moira ba ang nag-utos na gawin yon kay Lindon? Umamin si Zoe. Naiiyak siya. Ang mami niya nga ang may kagagawan pero wag sana ito ipagsabi dahil ayaw niyang makulong ang nanay niya. Pasensya na kung nadamay pa si Carlos. Si Lindon ang target talaga dahil alam niya ang sikreto nila. Nababaliw na si Moira ang sabi ni Carlos pero sabi ni Zoe alam niyang mali ang ginawa ng mami niya. Desperada lang siya pero mahinahon na si Moira at naimpluwensyahan lang siya. Sinabi niya sa mami niya na itatakwil niya ang mami niya kapag gagawin niya pa ito ulit. Nasabi ni Carlos, nangako naman si Lindon na hindi na siya magsasalita dahil utang niya ang buhay niya kay Carlos. Alam naman ni Zoe na nahihirapan na si Carlos. Pareho sila, pero wala silang magagawa. Wala dapat makaalam ng sikreto nila. Samantala nasa lugar na ni Bogs, sina Diyosa, Annalyn at Robert. Naguguluhan si Diyosa bakit kailangan pa niyang magpunta sa Apex. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi ang cellphone ng tatay ni Annalyn kay Bogs. Samantala pinacheck muna ni Aida kay Bogs ang cellphone na isusoli nila. May mga pictures at selfie pala dito si Bogs, kaya nag-scroll siya para mag-delete. Pero napanood niya ang video ni Doc RJ Tanyag.
Umamin siya rito na si Moira ang dahilan ng aksidente niya dahil nalaman na niyang hindi niya tunay na anak si Zoe. Ang video na ito ay para kay Annalyn. Nakikiusap si RJ na huwag magbabago ang pagtingin niya kay Zoe bilang kapatid. Nagulat si Bog sa napanood niya. Maya-maya ay nakita siya ni na Josa, Annalyn at RJ. Bigla siyang tumakbo para pagtaguan sila. Nagtataka naman si na Annalyn. Bakit naman tumakbo pa si Bogs? Naguguluhan rin si RJ. Bakit pa siya tumakbo? Gusto lang naman niya maibalik sa kanya ang cellphone niya. Babayaran naman niya si Bogs. Humingi ng pasensya si Josa. Alam naman niya ang bahay ni Aida. Pwede nilang puntahan si Aida. Wala naman sa kanya ang cellphone, ang sabi ni Robert. Pero ang sabi ni Annalyn, at least matutulungan sila ni Aida. Pumayag na si Robert. Handa rin siya na magbayad kahit magkano. Kung ito lang ang magiging paraan para maibalik ang alaala niya. Magbabayad siya kahit magkano. Nagtataka rin si Aida. Inaamin ni Bogs na hindi na niya ibibigay ang cellphone sa may-ari, kundi sa asawa na. Mas malaki ang perang makukuha niya. Magagamit niya ito bilang ebidensya laban kay Moira. Samantala, hindi makapaniwala si Moira sa pangako ni Lindon. Natatahimik na siya. Hindi siya mapakali. Nagbanta na si Zoe na kapag malaman niyang may gagawin pa siyang masama kay Lindon, ay itatakwil na niya ang mami niya. Tigilan na rin niya ang pag-impluensya kay Balahadja. Siya ang nagpapasama sa mami niya. Sana magkaroon naman sila ng peace of mind kahit sandali lang. Pumayag na si Moira. Pangahawakan niya ang pangako ni Lindon. Gusto rin naman niya ng katahimikan. Maya-maya ay tumawag na si Bogs. Sinabi niya lahat ng napanood niya sa cellphone. Nagtataka si Moira at hindi siya naniniwala. Wrong number siya. Sinabi ni Bogs na kilala niya si Dr. RJ Tanyag at nasa kanya ang cellphone niya. Kaya niya nakuha ang number ni Moira Tanyag na asawa ni RJ na may-ari ng Apex. Hindi pa din naniniwala si Moira dahil madali naman ma-search sa internet ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Nananakot si Bogs. Pati ba ang aksidente ni RJ na si Moira ang dahilan ay makikita ito sa internet? Yung Annalyn na totoong anak ni RJ, nasa internet din ba? Lalo na yung Zoe na hindi pala totoong anak ng asawa niya. Hindi ba siya nagtataka na alam niya lahat? May selfie video si Robert sa cellphone nito. Nakalimot siya dahil sa aksidente. Sigurado siyang kapag napanood niya ito, babalik lahat ng alaala niya. Endgame na ba si Moira? Hinihingi ni Moira ang video, pero hindi pumayag si Bogs. Ibibigay na lang niya sa asawa niya. Hihingaan niya ito ng pera. Natataranta naman si Moira. Siya na lang ang bibigay ng pera. Nag-alok siya ng presyo pero ayaw pumayag ni Bogs na mababa. 1 milyon ang pinaghahanda niya. Binabana ni Bogs ang tawag. Nagtataka si Zoe kung sino ba ang kausap ng mami niya at bakit may perang involved. Natataranta si Moira. Alam ng lalaking yon ang sikreto nila. Bagsak na sila ni Zoe. Samantala nagpunta si na Diyos sa kina Aida. Nagtataka rin siya bakit tumakbo ang pinsan. Nakapanood kasi ng video sa cellphone. Natanong ni RJ kung anong video ito. Namukhaan naman ni Aida si RJ. Siya nga ang may-ari ng cellphone at nabanggit ni Bogs na may video siya pero hindi niya napanood ito. Pwede raw itong maging ebidensya. Nagtataka si RJ dahil wala siyang matandaan sa mga ginawa niya noon. Hindi naman naniniwala si Zoe sa mga sinabi ng lalaki pero naniniwala naman si Moira dahil alam ng lalaki ang lahat ng sikreto nila. Hindi nga ito scam. Kung ang mga sikretong tinatago nila sa lahat, lalo na kay Robert, wala silang choice. Kailangan na niyang magmadali para makuha ang cellphone dahil baka mapunta pa sa daddy niya ang cellphone na ito. Maya-maya ay tumawag ang sekretary ni Moira para i-update ang 1 million na pinapa-withdraw niya. Sakto naman sumulpot si Robert. Nagtataka siya kung saan gagamitin ni Moira ang pera. Sa teaser, kakausapin ni Lynette si Bogs para makuha nila ang cellphone at sila na lang ang magbabayad. Payag naman agad si Bogs pero ibibigay niya ito sa halagang 1.5 million. Nababanggit ito ni Lynette kay Carlos. Interesado siya dahil sabi ni Bogs may video dito na makakatulong kay Annalyn. Magdadala rin ng pera si RJ para mapuna ng 1.5 million. Alam niya ang laban nito kina Moira pero kailangan niyang malaman ng totoo. Sa ikabubuti ng lahat, mas mabuting makuha nila ang cellphone. Ano man ang nilalaman ng cellphone ay tatanggapin niya. Humihingi siya ng tulong kay Lynette. Makikipagkita na si Moira kay Bogs. Makakausap rin ni Carlos si Zoe at magtatanong siya kung ano naman ang nilalaman ng cellphone. Magtataka si Zoe bakit malalaman nito ni Carlos. Magdidisguise sila Lynette at Moira dahil malaking pera ang hawak nila.
makikipagkita sila pareho kay Bogs nang hindi nila nalalaman. Tuso si Bogs sa pera. Ano kaya ang mangyayari? At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!